Ampalaya. Ni minsan ba sumagi na rin sa isip niyo kung paano naging mapait ang ampalaya? Na kung minsan tinatanong ko sa isip, dati na kaya siyang ganyan? O bunga lang ng mga pinagdaanan niya? Paano kung hindi naman talaga mapait ang dati nitong lasa? Paano kung binago siya ng panahon dahil sa mga sakit na tinamasa? At paano kung ang kagustuhan niyang sumaya ay tinanggihan ng tadhana? Sa tulang to, hayaan niyo kong isalaysay ang kwento ng ampalaya at iugnay ang mga bagay-bagay sa realidad ng buhay. Isang araw ng tag-ulan, bumuhos. Hindi ang mga patak na nagmula sa kalawakan, bagkus ang mga luha ng isang taong nasaktan. Malakas ang simoy ng hangin, tila may bagyong daraan. Baka naman pati ang bigat sa dibdib ko ay maibsan. Gayon din ng maingay na agos ng ulan, baka pwedeng isabay sa agos ang lungkot na aking nararamdaman dahil umabot na sa sukdulan. Dito na ang isip, pagod na din ang diwa. Binulag ako at pinaglaruan ng tadhana. Kaya paano pa akong maniniwala sa kwento ng pag-ibig na sa una lang naman ang bisa? Nilaro ako ng nakakaaliw na kwento ng pag-ibig. Naniwala sa mga salita at na nakakatunaw mong mga titig. Nagpadala sa init ng mga yakap at tamis ng bawat halik. Ngunit sa huli ay talo. Naubos ang bawat barahang isinugal. Dahil sa haba ng panahon, ako yung kasama mo ng matagal. Pero bakit ka nan mahal? Sa ibang tao mo pa tinupad yung pangako mong kasal. Kaya paanong hindi sasakit kung mabilis siyang nakahanap ng kapalit? Paanong hindi pipikit kung suktulan na ang sakit? At paanong hindi papait sa kabila ng mga sinapit? Kaya sana, huwag niyo na akong tanungin kung bakit. Ang paborito kong gulay ay tuluyan ng tumait at sana sa isip niyo ay huwag niyo ring iwaglit na sa tulang ito. Hindi ampalaya ang totoong paksa ng kwento.